Magandang araw sa ating lahat po. Ito si Nico Fabian. Nandito na naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And Sabado ngayon, today is Saturday, February 21 po. And hope you're enjoying your life kung nasaan man kayo. Lahat mga Filipinos dito po sa Malaysia, be it sa West Malaysia, ang capital is Kuala Lumpur, or dyan po sa Sabah is Malaysia or Sarawak. Mga Filipinos and of course ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo, as well as ang mga kapatid, kababayan natin dyan po sa Pilipinas. Welcome na welcome kayo dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, and I'm going to give you ang mga latest updates na meron tayo tungkol what is happening dyan po sa Pilipinas ngayong araw na ito. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam. Okay, bago sa lahat po, I also want to pass this message sa ating lahat po. Kasi kanina, when I woke up around early in the morning, around 4:30 po, na I was looking at the social media posting po, and it struck my attention wherein nakita ko isang posting dyan po wherein sinasabi ang DILG secretary natin po si John Vic Remulla na ano na daw po na move on na daw tayo po sa flood control project po. Kaya ba natin yan? Move on po after karamihan ng mga Filipinos galing nagalit dahil po sa taxpayers o sa flood control projects, nasayang ang mga taxes natin, no? Na nagbayad tayo sa gobyerno, and itong trillions of pesos instead napunta sa mga infrastructure projects natin sa Pilipinas to improve our life, and at the same time maganda ang natin ang para may convenience tayo po when it comes to road access, when it comes to other infrastructure projects. Ang eskwelahan natin, ang field natin, at ano-ano pa rin, no? Na it went to the pocket of ito mga irresponsible, greedy politicians natin po. When I talk about a politician, it means na kasi lumabas na mga pangalan nila po, no? Ang mga some, not all, but some senators, congressmen, marami din po ang mga other government officials, director ba dyan, manager ba dyan, undersecretary ba dyan, as acting or assistant secretary ba dyan, and of course ang business sector, especially ang mga sabihin natin contractors, no? Contractors po. Dahil dyan po, galit na galit ang Pilipino, and this is really what is happening dyan po sa Pilipinas. So, let me touch this issue po, kasi karamihan ng mga marami ng mga Filipino who text me this morning, no? Sabi nila, malaking insulto daw yan po ang posting, naming, no? That was the posting of or statement made by Secretary DILG Secretary John Vic Remulla, wherein he was saying kalimutan na daw tayo yung flood control project kasi wala naman na ulan, nandito na ang summer. So nagalit po, no? If you look at the sa social media natin po, ang dami po nagbash kay John Vic Remulla dahil sa statement na yan po. Hindi pwede kalimutan ang mga tao po when we talk about ang flood control projects. In fact, naghintay pa mga Filipinos, hindi lang mga Filipinos dyan or dito po sa Malaysia, mga Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo, at saka mga Filipinos also, those who are presently staying in our beloved country, which we call the Philippines po. Everybody is waiting, and we want to see that those involved in these anomalous transactions sa flood control projects, we want to see them behind bars po. Despite several or repeated pledges or promises made by our government, especially itong presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. or BBM po, no? Nothing happened except that
small fishes are now behind bars, like former Senator Bong Revilla, no? And itong contractor din, si Diskaya. And mga maliit-maliit pa po, and ongoing pa daw ang investigation. Matagal na yun po, no? If I'm not mistaken, BBM mentioned about this flood control project last year during his SONA po. Is it June or July ang SONA niya? And look, when he said na mahiya kayo, no? Mahiya kayo. Akala namin po, mahiya talaga ang mga, sabihin natin, ang mga parties concerned. And we never expected na grabe ang partisipasyon ng mga politicians natin, mga lawmakers natin po. Ibig sabihin, mahiya kayong mga politicians natin, mga congressmen natin, no? Mga senators natin po. So, yun, hindi pwede makalimutan, or we won't forget as early as now, no? Again, I just want to repeat that the Filipinos, no, especially ordinary Filipinos like us, no, we will never forget. We can forgive, but maybe forget what they have done. Itong mga politicians natin po, ang gobyerno natin po, we will never forget po. And we want restitution. Ibig sabihin, we want that whatever we lost, ang taxpayers' money, we want that it will be returned back to us, ang mga taxpayers po. But basing on what is happening now po, it is not happening. It is not happening. So, yun. That is the thing that I really want to pass ngayon. Kayo mo, mga followers ko, do you agree? Galit ba kayo? Itong statement made by DILG Secretary, si John Vic Remulla, na move on na daw tayo po. Kalimutan na natin yun na flood control projects. Move on na tayo. Wala na daw ulan. Wala na ulan. Nandito naman daw ang summer. So, kalimutan na natin yung flood control projects. Imposible. Anong opinion ninyo po? I am sure na 101% those who are watching me now po, no? Or dito sa programa natin, I'm sure you disagree totally, totally itong posting dyan po sa social media si John Vic Remulla. Okay? So, yun. Huwag natin kalimutan. Okay. Let's go to the next topic that I want to touch today po. And this time around po is dahil next week, February 23, on Monday po, na mag-start na po yun hearing of charges kay former President Rodrigo Roa Duterte or Tatay Digong po. Dyan po sa The Hague, Netherlands. And may mga istorya lumabas a day or the other day and yesterday po. Unang-una sabi ni Tatay Digong, he waived his right to attend ang hearing because he do not recognize ang ICI jurisdiction bilang isang Pilipino. No? And ang mga prosecutors ng case na ito po, no? Ang mga lawyers ng mga biktima, yun namatay po sa war against drug ni Tatay Digong po, they appeal to ICC na do not accept ang waiving of Tatay Digong and attending this hearing on Monday, February 23 hanggang 27 po. But yesterday, lumabas na talaga ang desisyon ng ICC na they respect ang request ni Tatay Digong that he won't be attending physically ang hearing sa Feb 23 up to 27. So official na yan po and tuloy yan po ang hearing of charges ni Tatay Digong. So, okay, mayroon tayo dito po ang report. I got it from the national media dyan po sa Pilipinas. So at least you will have an idea talaga po, no? Kasi hindi ito fake news. We don't go for fake news dito po sa programa natin, Nick Talk, Nariyan Talk with Nico. You can see me dito po sa Facebook,
Diyan po sa YouTube at bago lang po dito sa TikTok. Ang kailangan ko lang po, if you don't mind, I just want to ask you to like, follow, and itong programa natin, itong channel natin po, no? Like and follow, and subscribe po sa programa natin. So, alright, nandito, I will share with you ang first video clip that I prepared para sa ating lahat po on a Saturday afternoon. Nandito po ang report galing sa Maynila po. Tumanggi humarap sa Banyagang Korte sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, partikular na sa paparating ng confirmation of charges hearing nito sa susunod na linggo sa February 23 at talakay ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong crimes against humanity ng dating Pangulo kaugnay ng war on drugs nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Hindi nito napersahan siya dinala sa the Netherlands. Tinawag rin niyang kidnapping ang pagkakakulong sa ICC kung saan si Pangulong Bongbong Marcos Mano ang may pakana. At para sa veteranong abogado na si Raul Albino, isang matalimang hakbang ang ginawa ng dating Pangulo. Tama yun na hakbangin. Kasi kung papayag siya sa kagustuhan ng ICC, ay nangangahulugang waiver yon ng kanyang karapatan. Dahil sinasabi nga niya na hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC, bakit siya mag-a-appear? Bakit siya pupunta roon? Pinabulaan na naman ni FPRD ang paratang ng EJK laban sa kanya. Sa ng dating presidente, politikang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Pero para kay Attorney Lambino ng PDP laban, iyak na mahahabol ang mga nasa likod ng pagdugot sa dating chief executive. Pwede silang makasuhan mamaya. Kung si Tate Digong ay mag-a-appear na doon sa ICC, ay baka mawalang saysay yung kanyang karapatan na magsampa ng kaukulang legal remedy. Iniwala naman si Attorney Lambino na kahit dumaluman o hindi si Digong sa ICC hearing, ay mananatiling mababa ang pagtingin sa kanya ng mga banyaga. Whether mag-appear siya or hindi, ay talagang piniditin siya ng mga puti. Nakita naman natin, wala pa ngang tunay na kaso na isinampa sa kanya. Kinuli na siya at dinitin na siya. Hindi nangyayari dito sa Pilipinas, sa bansa natin, yung ganong sistema. Para sa joke. Okay, yan po. Narinig natin ang news at saka si Attorney Raul Lambino po, no? Sabi niya hindi makaten si Tatay Digong and dapat lang po because pangit na po if he is going to attend ang confirmation of hearing sa kanya po. That is regarding ang crime against humanity po. Yon war against drugs ni Tatay Digong. Ano ba talaga itong war against drugs ni Tatay Digong? Bakit may complaint sa kanya po? Before I give you that video clip, I also want to share with you another video clip po na malalaman or ma-confirm na talaga po na accept na ang ICC ang waiver ni Tatay Digong. Po. Nasaan ba yun? Alright? Alright. Tingnan natin. Okay, nandito. I hope I got it right. No? I hope I got it right. Sandali po. I-check muna tayo ng mabuti. Ito. I think this is the one. Please watch and listen to this report po. Nasa frontline ng balita yan si Pinayagan ng ICC o International Criminal Court na hindi humarap si dating Pangulong Duterte sa confirmation hearing sa Lunes. Bago yan tinangkapan ng prosekusyon na hilingin sa The Hague na huwag payagan ng request ni Duterte. Nasa frontline ng balita yan si Camille Samonte. Magpapatuloy ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Lunes kahit hindi siya dumalo. Ipinunto ng ICC na batay sa Rome Statute ng Rules of Proceedings and Evidence, pinapayagan ng pre-trial chamber na isagawa ang pagdinig kahit na wala ang suspect sa kaso kung maghain siya ng kanyang waiver. Ipinunto rin ng korte na alam ng dating Pangulo ang kanyang karapatang dumalo at ang kahihinatnan kung siya ang a-absent. Bago niyang kinwestiyon ng prosekusyon ang hearing ni Duterte. Sa sulat ng ICC Office of the Prosecution sa Pre-Trial Chamber 1, giniit nilang physically at mentally fit ang dating Pangulo para dumalo sa pagdinig. Alright, yan po, narinig natin po. But ano ba talaga itong kaso? Bakit yung nagiging kaso yan kay
kay Tatay Digong. Ano ba itong war against drug? Na when Tatay Digong was the President of the Philippines po, bakit ginawa yun po si Tatay Digong ang war against drugs? War against drug ni Tatay Digong po. Let me share with you a video clip na nakuha ko ito yung mga previous statement ni Tatay Digong. And let me remind, it will remind us po kung ano ang logic, ano ang rason mayroon na implement si Tatay Digong itong war against drugs. War against kampanya against illegal drugs po dyan sa Pilipinas, of which during that time po ang daming mga tao, majority of the Filipinos po appreciated ang initiative ni Tatay Digong in eradicating itong problema natin ng droga po. Let's watch again itong video clip po just to remind us po na anong intention ni Tatay Digong sa war on drugs when he was ang presidente natin. You can go out every night. Comfortable city. I will return to you your streets, your alleys. I will return to you the parks, and you can go out every night. And I told the police, send your wife and your beautiful daughter outside. Let them roam the streets, anywhere. And if they come home alive, happy, smiling, unbridled, undisturbed, unmolested, yun ang gusto ko, Mr. President. And I told them, do not destroy yung syudad ko kasi papatayin kita. Ano ang kaya mong gawin? I can do it better 100 times. So don't laugh. Sinabi ko pa, lalo na kung nakakasira sa bayan, corruption, droga, criminality. Huwag mo na 3 years na lang. Maghintay lang kayo ng 3 years. After that, I go. Yun po, you still remember ang statement made by Tatay Digong po when he was on his, I think, second or coming to the third year as President of the Philippines po, no? Klarong-klaro po, maganda ang intention niya po. Maganda ang intention ni Tatay Digong. Mayroon pa tayo dito po isang video clip na I also want to share with you po. And maganda ito because it will remind us po ang mga logic, ang mga rason ni Tatay Digong why he was doing this thing, no? Although unpopular ito, especially sa mga involved sa anomalya, but it was well appreciated by many Filipinos. Let's watch and listen to this. At maybe, balang araw, bababa rin ako dito sa pwesto. Balang araw, mamamatay ako. Makakalimutan rin ako rin. But let me leave you a message that is very important and would spell the difference between progress and development and maybe a failed country in the end if we do nothing. Ako po ay nagsasabi sa iyo niya ngayon. Dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, and if we cannot stop corruption, this government, no, nay, maybe our country will never develop. Maski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me,
korupsyon. Kawawa talaga ang Pilipino. Alright, yun po ang noon na mga statements ni Tatay Digong po when he was still the President of the Philippines po. His term was 2026, no? Nagiging presidente siya po. Maganda ang ano niya po, no? Down to earth, the way he talks, down to earth and klarong-klaro po. Sabi niya, maskin na idagdag mo yon na term ng presidente for another 5 years, kung we are not going to solve itong problema ng corruption po, nothing will happen po. May mga last year or 2 years ago po, na mayroong mga plano na po na i-extend ang termino ng presidente po. Kung mag-extend yan po, then nakita natin may graft and corruption po, itong flood control project. Ano kaya mangyari po? Kung ituloy na naman itong leadership ng ating gobyerno ngayon po, puro nandyan pa ang korupsyon. Now, what will happen to us po? What will happen to us? Kaya nga karamihan ng mga Filipino ngayon po, they are shouting for changes. Ang changes that they want to see first po is change ang leadership ng gobyerno natin po. Hindi naman ngayon, siguro maghintay tayo sa 2028. And officially, nag-announce na si Inday Sara Duterte, ang Vice President natin ngayon po, na ang intention niya to be a candidate para sa presidency sa 2028. Sa 2028. Alright. Tingnan natin po what will happen. Now, the other issue that I want to touch today is expected and nangyari talaga po, si President Ferdinand Bongbong Marcos at saka si former rival niya po, si former Vice President Leni Robredo, they met dyan po sa Naga City this morning. They met po. Remember, during the time of Leni Robredo, she was the Vice President of Tatay Digong. Diba? And ang kalaban niya sa election 2026 po si Bongbong Marcos Jr. or BBM po. Talo si BBM, nagawa siya ng he spent a lot of money for the recount. And wala din nangyari po na kompleto si Leni Robredo ang termino niya as a Vice President. Dumating ang 2022 presidential election po. Presidential na bongga na naman silang dalawa. Si Bongbong Marcos as candidate for the top post, presidente, and former Vice President Leni Robredo, tumakbo din po as president. Natalo si Leni Robredo, nanalo si Bongbong Marcos. And karamihan ng mga Filipinos were saying, nanalo si Bongbong Marcos because nagtulong sa kanya si Inday Sara Duterte. And ngayon po, sabi naman ni Palace spokesperson, si Undersecretary Claire Castro, nanalo daw si Sara Duterte dahil kay Bongbong Marcos. Parang, I don't know kung what is she talking about. But anyway, sige lang po, yun mga latest updates na mayroon tayo. And this time around, I will share with you po ang may kunting question and answer kay Bongbong Marcos or President Bongbong Marcos Jr. during ang visitation niya po sa Naga City this morning. And nandito po, let's watch and listen to this. Mr. President, ano po yung side sa flood control issue? Nakikita po ang visit niyo sa Naga City in the lens of politics. Are you open to forging an alliance with Naga City Mayor Leni Robredo for 2020? I think the mayor will agree with me na servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni.
President, may nagsasabi po kasi na ipagbisita niyo daw po dito ay sagot sa pagtitiklayan ni Vice President Sara. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. Then I already instructed the SecBids and SecPing to look at the situation here. Because, we, of course, we know that Bicol is always a pathway of the storms. But the problem, the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganyan marami. We got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Ano yung patapos ng namin lugar lang? Lakas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, it's very significant. And that's why it became critical. So, we did not discuss. Servisyo muna, bago politika. Marami pa kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that out of this. Mr. President, ano po yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2030? Again, Ano pong masasabi niyo dun sa announcement? nothing really. That's her choice. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, it's all politics. We're not going to discuss politics now. We are tight. Alright, yan po, no? Kaninang umaga ito nangyari dyan po sa Naga City and marami mga speculation na kahaka po since yesterday that si BBM will be going to Naga City, although ang purpose was to see ang infrastructure project dyan po sa Naga dahil Naga City or ang area po is flood prone area. But you cannot avoid ang mga speculation po because of the announcement of Inday Sara Duterte just recently po that she will be running and speculation that during the visit of BBM dyan po sa Naga this morning, they're going to touch on political issues. And both BBM and Mayor Leni Robredo officially confirmed that they did not touch on politics po itong visitation ni BBM dyan sa Naga this morning. So, yun po, no? But, kayo na bahala kung mag-isip. Imposible ba yun? Pwede ba yun? They will not talk about politics. Depende na po, no? Depende na sa atin po. But they confirm na wala daw po. So, sige lang. Kung sabi nila wala, then wala. Hintayin na natin. Here, when asked about comment niya regarding ang announcement ni Inday Sara Duterte that she will be, or ang intention niya to run as a candidate for the top post sa 2028, walang say din po si BBM. Likewise, walang say siya po tungkol ang haka-haka, ang mga istorya na lumalabas na magtandem si Sara and ang sister niya po, ang ate niya si Amy Marcos. Alright? So, yon po ang latest. But anyway, since we are talking about sabi natin pronouncement or announcement of the intention of Inday Sara to run as the next president of the Philippines come 2028, medyo naiba ang senaryo, ang political landscape dyan po sa Pilipinas po, no? Parang nagiging election time na ngayon po. Election time na ngayon po. Maaga pa, but grabe, no? Grabe. And let me share with you ang video clip ito po, no? Ang mga supporters ni Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte after she announced her intention to run as the next president sa Pilipinas come 2028. Alright, nandito po. Let's see. Saan na yun? Si Inday Sara Duterte. Maganda din itong reaction made by mga supporters. Mga supporters po ito ni Sara Duterte.
Let's watch and listen. Ano bang queue natin dito? Ang queue natin dito is 137. And nandito po, 137. Nandito. Let's watch and listen to this. Hold on, ha? Sana yun? Okay. 137. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara. Talunin nyo na lang sa 2028. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ako si John Abenes. Ang presidente ko sa 2028 ay si Inday Sara Duterte. Solid DDS. Ako si Phil Laurera. Ang presidente ko sa 2028 ay si Inday Sara Duterte. Solid DDS. Para sa bansa, para sa Diyos, at para sa pamilya bawat Pilipino, ako si Kuya Wilson, dito sa Calgary, Alberta, Canada, sumusuporta kay Vice Presidente Sara Duterte, pagka-presidente sa 2028. Sukran. Ako si Antero Gapol Jr., aka Pinoy Tayo, from Masbate, at ang presidente ko sa darating na 2028 ay si Sara Duterte. Syukran. Go! Parang election na po, no? How things are moving dyan po sa Pilipinas. Immediately after si Inday Sara Duterte made an announcement of her intention to run as the next president of the Philippines come 2028. Aha. So, dahil dyan po, nag-meeting-meeting na ang mga political parties dyan, sa kabilang kampo. And ang dami ng mga haka-haka po. Sino daw ang, sabihin natin, ang tandem ni Inday Sara Duterte? I don't think so po. Si Inday Sara Duterte will make any announcement regarding ang tandem niya po or ang vice president niya po as early as now po, no? But ang dami na mga suggestion left and right na po, no? Names were mentioned like Marcoleta, Ruben Padilla, and sino-sino pa yun po, no? Bongo, and on the other side po, names are mentioned, were mentioned, kagaya probable presidential candidate who will go against Inday Sara Duterte, si Leni Robredo, baka ang vice president niya po si Erwin Tulfo, Risa Taveros, and Bam Aquino, no? Ang dami mga haka-haka. But anyway, let me focus muna po, no? Itong haka-haka po kay Inday Sara Duterte. There is only one thing that I can say. In the event, when the time comes, Inday Sara Duterte will need to identify, choose ang katandem niya po, ang vice president niya po. For me, it must be somebody na mayroon hawak din po, no? Popular din po sa Luzon. Because we are talking about Mindanao and Visayas po. Wala na tayong problema sa Mindanao and sa Visayas po dahil Sara or Duterte country yung dalawa po. Now, sa Luzon, divided pa po, no? So, if ever Inday Sara Duterte will choose a vice president po, dapat malakas din po sa Luzon. So, nandito, I have one video clip dito po wherein nag-comment si Atty. Harry Roque na posible daw po, no? Posible daw si Senator Robin Padilla will be the best bet to be the Vice President of Inday Sara Duterte come 2028. Not only that, mayroon din ang pangalan ni Marcoleta lumabas, ni Amy Marcos, no?
ni Amy Marcos po. And Bongo. But anyway, let's see ang opinion ni Attorney Harry Roque when it comes to si Senator Robin Hood Padilla po as possible katandem ni Inday Sara Duterte sa 2028. Let's watch and listen to this. Robin Padilla at Sara. Sino-sino ba mga pangalan na lumalabas? Ito naman wala akong preference. Okay, discuss natin lahat ng mga posibleng maging kandidato for Vice President. Unang-una ay nandiyan si Robin Padilla. Bakit ba inuna ko si Robin Padilla? Well, unang-una nakikita natin na vibe sila ni VP Sara. Nakita ko talaga na tinuturing ni VP Sara na matalik na kaibigan si Robin Padilla at sa tingin ko naman walang kaduda-duda ang katapatan ni Robin Padilla kay VP Sara. Ang only issue siguro dyan ay hindi ko na sasabihin kung ano yun, pero may konting issue dyan. Pero sa tingin ko, by and large, yung kanilang mga interpersonal relations ay tamang-tama. Pagdating naman sa politika, si Robin ay taga Luzon, kung saan kinakailangan ng additional support ni Inday Sara, maibibigay yan ni Robin. Dahil siya nga ay taga Baguio, Region 1 din, at saka Pakulan, dyan sa Metro Manila, at saka sa Balance Luzon. Sa katunayan, yan ang dahilan kung bakit number 1 siya niya sa Senado. Now, so in terms of the criteria, interpersonal, tulong sa kampanya, nandyan si Robin Padilla. Pero marami nagsasabi, paano naman kapag may nangyaring VP Sara, talaga bang kaya ni Robin Padilla magpatakbo ng bansa bilang isang presidente? Well, hindi sana natin mamalitin si Robin Padilla dahil nakita naman natin na pagkabat siya isang artista, pagkabat siya hindi rin natapos na pag-aaral sa ewan pa kung natapos siya, no? Pero anyway, hindi naman talaga siya kilala bilang isang intelektual, no? Pero sa tingin ko naman, kapag ang isang presidente naman ay nasa tamang lugar ang kanyang puso, pwede naman siya magtalaga ng mga tao para tumulong sa kanyang pamamalakad. Just in case, kinakailangan na maging successor ang VP at kung yan ay si Robin Padilla. So sa tingin ko, well, to be objective about it in terms of kakayahan, yan yung pinaka-weakness ni Robin Padilla dahil ang tingin ng marami ay hindi siya handa para maging presidente just in case may mangyaring kay VP Sara. No? Pero sa tingin ko naman, dahil bata si Inday Sara, malakas, at kung siya naman yung maging presidente, magkakaroon siya ng Presidential Security Group, walang dahilan para tayo mag-alala sa seguridad ng buhay ni Inday Sara. Pero ako, ang personal choice ko, Robin. Bakit? Alright, yan po, narinig natin ang personal choice ni Attorney Roque and he reasoned out po kung bakit si Ruben Padilla dahil vibe sila po and kailangan din po may makatulong din si Ruben Padilla po suportahan ang kandidatura ni Inday Sara Duterte coming from Luzon kasi may mga supporters din siya po, followers dyan po sa Luzon. So, Luzon, Visayas, and Mindanao po. Dapat hawag ang partido ni Inday Sara Duterte. Wala natin problema sa Visayas and Mindanao. Kailangan lang ng kunting tulong dyan po sa Luzon. But anyway, ano naman ang sagot ni Ruben Padilla po? Kung sakali, no? He will be chosen, to be the tandem of Inday Sara Duterte sa election po. Anong sagot niya po? Let's watch and listen to this po. Ang sagot ni Ruben Padilla po. Utos si Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir? Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Yan po. Kung mag-utos daw si Tatay Digong na he be the
katandem ni Inday Sara Duterte po, then walang problema. He will go for it. No? Yon ang sagot ni Ruben Padilla or Senator Ruben Padilla when he was asked kung sakali po. Mayroon pa tayo dito isang video clip kay Senator Ruben Padilla. Ano, at ng ibang, at makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., diba, para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang Bisaya, ganyan. Yun ang mga ideal ni, mga ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Okay, narinig natin po. Yon po ang ni Senator Ruben Padilla. Okay naman po ang performance ni Ruben Padilla. If you look at him, ang dami din siya po nag-sponsor, no? Nag-author, co-sponsor din ang mga bills dyan po sa Senado. And so far, so good. Okay ang performance niya being Senate President. And of course, ang mga Muslim brothers and sisters natin po, they get the full support of Senator Ruben Padilla dahil po nakita nila po that he is also not only fighting for the rights and welfare and the interest of every Filipinos po, but concerned din siya po sa Islam religion, no? Ang interest and welfare ng mga kapatid natin mga Islam, Muslim and brothers and sisters. So yan po, maganda ang performance niya ni Inday Sara Duterte, ni Ruben Padilla. But anyway, maaga pa yon. Let's see and wait. And I will continue to monitor ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas so that ang mga kaibigan natin, kababayan natin at kapatid dito sa Malaysia, including ang mga Malaysian friends po, at saka mga followers natin dito po sa TikTok, The Real Talk with Nico, sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok po, you will be properly informed. Shoutout muna pala tayo kay Mary Lou Pintojo, is also watching itong programa natin, TikTok, The Real Talk with Nico. Maraming salamat, Madam Mary Lou. And I hope you are doing fine. Before I will conclude itong programa natin for today, Saturday po, let me share with you another video clip of Madam Malu Tikia, no? Regarding mga issues dyan po sa Pilipinas, especially regarding itong si Malacanang spokesperson, si Undersecretary Claire Castro po. Maganda ito po, no? Let's watch and listen to this po before we will conclude itong programa natin today. Hold on, ha? Saan na yun? Ang nakakuha ng boto si Marcos, hindi ko na iintindihan niyang si Joseph Castro, ayaw nga tawagin BFF, napakasinungaling no? Iniipon niya yung kasaysayan. Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung di kayo tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang vice-presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpapaya siya. Binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo. Kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, Jose Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Alright, yan po, diretsa po si Madam Malu, si Claire, yun pagka sinungaling mo, tama mo. So if you look at Jusek Secretary Claire Castro po, no? Ang dami din siya mga salita po na duda na talaga ang mga viewers niya po, ang mga Filipinos po, no? Pero mo, sinabi niya just recently na nanalo daw si Inday Sara Duterte dahil kay
BBM. Samantala, karamihan o lahat na po ang mga Filipino knows na because of Sara, si BBM won in the 2022 election. Ano nangyari kay Yusek Claire Castro po? Grabe na grabe po. Yet, she keep on saying, walang fake news po. Kaya na bahala po, no? To think whether tama ba what I'm saying, tama ba what narinig natin from Yusek Claire Castro or otherwise po. Otherwise. So siguro nandito na lang muna ang programa natin na Nick Talk, the Real Talk with Nico. And again, I would like to remind sa mga kapatid natin po, be it in sa Kristiyano or sa Muslim po, ang Kristiyano and Muslim are now observing ang fasting month natin po. So let us all together cooperate and make this fasting month natin a solemn and happy one. To the Chinese community, I think this is the 4th or 5th day of the celebration of the Chinese New Year. Kong Sifa Choi also again sa inyong lahat po, and keep safe always. Again, si Nico Fabian. Nandito na naman po. Would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Enjoy kayo po ang weekend natin. And I'll be looking forward to be with you again tomorrow. And date tayo po, no? May mga malaking events mangyari dyan po sa Pilipinas sa Monday, no? And dyan po sa The Hague. And I will continue to monitor and I'll make sure na whatever updates mayroon po, no? I will make sure that kayo dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, you will be properly informed. I might not be able to give you the breaking news, but definitely ang news ko po will still be fresh when I will share it with all of you. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Ingat tayong lahat, Godspeed, and I'll see you in my next episode. Bye, and I love you all.